Panahon na nga ba para pakawalan ng Barangay Ginebra itong si Raymond Aguilar? Ang tagal-tagal na dyan itong si Aguilar at marami nagsasabi na parang nasasayang lang yung roster spot dyan ng Barangay Ginebra dahil ito ay hindi naman ginagamit. So abangan na lang natin kung ano magiging sitwasyon dito kay Raymond Aguilar kung tatanggalin talaga ng Barangay Ginebra. May mga naniniwala na ganyan ang mangyayari na eventually ito ay bibitawan na ng Gene Kings dahil gusto nila na magpabata. Kung sabi nga nila kung ito si Stan Hardinger at si Pringle ay tinrade ng Barangay Ginebra, ano pa kaya kung itong mga bench players katulad ni Aguilar at ni Jason David? So ito nga abangan natin. May mga nagsasabi kasi na itong si Raymond Aguilar parang lucky champion ng Barangay Ginebra. Na yan daw ang dahilan kung ba't sila palagi nagiging competitive at nananalo. Pero at some point sa tingin ko pakakawala na ng Ginebra itong si Raymond Aguilar at yung iba nilang mga players. So abangan na lang natin kung sino magiging kapalit. Obviously, kung si Raymond Aguilar lang ang ititrade ng Ginebra, malamang second round draft pick lang makukuha nila dyan o isa ding bench player. Pero kung isasama mo itong si Bon Pesumal o kaya pati na ito si Jason David, sa tingin ko pwedeng-pwede na makakuha ng mga first round pick itong Barangay Ginebra. Ngayon syempre nakafocus sila dito sa kanilang darating na laban. First game dito sa Governors Cup kontra sa Rain or Shine Elasto Painters. Pero sa ngayon, masasabi natin na if ever gumawa pa ng trade ng Ginebra, malamang isasama na itong si Raymond Aguilar. Dahil kinakailangan na ni Coach Timco na kumuha talaga ng mga players na magagamit niya para lumalim na yung kanilang bench. Dahil hindi mo masasabi talaga kung kailan kaya dadatnan ng injury. Kaya sa ngayon, ang Barangay Ginebra ay nakafocus dito sa, alam natin itong Governors Cup, yan talaga ang kung saan sila pinaka-competitive dahil nandiyan si Brownlee. Kaya abangan natin kung ano pang pagbabago ang gagawin sa lineup nila. Tinalo ng San Miguel Beer itong Phoenix Jewel Masters kagabi. Pero kinailangan nila na si Junmar Fajardo ay maglaro parang import. 37 points, 20 plus rebounds ang ginawa nito para manalo ang SMB. Lumamang actually ang San Miguel early on in the game pero nakahabol itong Phoenix dahil ang ganda ng nilaro ni Richie Rivero. Itong import ng San Miguel, si Jordan Adams naka 24 points naman. Pero napansin niyo parang mabagal gumalaw at yung parang wala sa kondisyon. Kung titignan niyo yung kargada ng katawan niya. Hindi katulad ng ibang imports na nakita natin so far. Itong si Marshall Lassiter hindi naglaro doon sa game dahil merong sakit. Pero expected na babalik siya sa susunod na laro ng SMB. So far medyo okay naman yung pinakita ng San Miguel. Pero tandaan natin na itong Governors Cup, ito yung conference na medyo hirap talaga birmin. At kailangan ngayon pa lamang ay tanong ng San Miguel, ito bang si Jordan Adams, siya ba magiging import nila na talagang pang matagalan o magdadala sa kanila sa kampyonato? Siyempre, isang game pa lang masyadong maaga para i-judge itong si Jordan Adams. Pero doon sa nakita ng karamihan, malayo ito dito sa mga katulad nila Justin Brownlee at Alan Durham na kinakailangan daanan mo kung gusto mong magkampiyon dito sa Governors Cup. Tandaan natin, nandiyan pa si Rondae Hollis Jefferson. So, dahil ito si Adams, base doon sa nakita natin, parang hindi yung tipong import na magte-take over ng game. Ang nangyari, nag-realize sila dito kay Fajardo at kay CJ Perez. So, tignan natin kung ano magiging desisyon ng San Miguel Beer dito kay Jordan Adams. Masyado pang maaga, one game pa lang. Pero doon sa nakita, parang hindi masyadong naging impressive ang nasabing player. Yung ibang locals naman nag-deliver except, ito si Jericho Cruz, 20 minutes naglaro, hindi nakapuntos. At yung, understandable naman ng ibang players, hindi talaga makakakontribute. Siyempre, nandyan yung import at sobrang ganda ng nilaro naman ditong si Junmar Fajardo. So abangan natin kung ano magiging next game ng SMB. Tinawag ni dating PBA Commissioner Noli Ayala na kahiya-hiya itong Terra Firma G pagkatapos itong durugin ng Converge Fiber Xers doon sa laban kagabi sa PBA Governors Cup. Third quarter pa lang ay umabot na ng 100 points itong Converge Fiber Xers at kitang-kita raw ayon dito kay Ayala na walang pinapakitang depensa itong Terra Firma. At marami nga ang nag-criticize dito sa naging laro ng Terra Firma Jeep laban dito sa Converge Fiber Xers dahil nakita natin kung ano yung kanilang ginawa. Parang interesado lang sila na umiscore pero pag sa dating sa depensa ay wala namang pinapakita. Kaya pa rin umiscore ni Stan Hardinger at ni Pringle, nakita natin doon sa game na yon. Pero sa depensa parang walang interest daw ang mga players ng Terra Firma. Ayon dito sa mga nagsasabi sa social media, dito natin nakita kung ano pinakaiba nung ginawa nilang trade.
Pinakawalan nila si Isaac Go at si Stephen Holt dinala sa Barangay Ginebra kapalit ni Stan Hardinger at ni Pringle at ito ang naging resulta. Tandaan natin, wala na rin dyan si Javi Gomez de Liano. So, dito talaga natin makikita ayon doon sa mga nag-o-obsess sa social media na itong Terra Firma ay talagang walang planong manalo. Kaya itong hindi nagiging maganda at yung sinasabing parity o pagiging pantay-pantay sa PBA ay hindi totoo. Dahil nakita rin natin to actually doon sa game ng Blackwater Bossing, isa ring team na kilala na namimigay ng mga top players nila. So tignan natin kung makakabawi itong Terra Firma. Sa panig ng Converge, mukhang naka-jackpot sila dito sa kanilang import na si Scottie Hobson na 4 out of 4 mula doon sa 3-point area. Tandaan natin, hindi pa dyan naglalaro itong si Justin Baltasar. Kaya mukhang malakas talaga itong Converge Fiber Xers ngayon. Kaya hindi na nakagugulat na kinokonsidera sila na ngayon pa lang na isa doon sa mga top team sa PBA. Siyempre, tignan natin kung ano magiging performance nila kapag nakalaban nila yung mga higher quality teams dyan. Doon sa panalo ng TNT Tropang Giga kontra dito sa Northport Batang Pier ay hindi naglaro ang veteranong si RR Pugoy. Ayon dito sa mga team officials ay merong tinatawag na back spasms. Itong si Pugoy at yan ang dahilan kung ba't hindi siya ginamit. Abangan na lang natin kung kailan makababalik dahil ayon dito sa mga medical staff ng TNT, walang timetable kung kailan makababalik si RR. Alam natin yung mga back injury, ganyan talaga, hindi mo masasabi kung kailan ka makakaranas ng sakit. Kaya nga itong si Scottie Thompson hindi pa 100%. As it is, nakikita rin natin ngayon na parang itong si RR Pugoy baka matuloy na yung balita mate-trade to. Hindi na kasi siya katulad nung dati na palaging reliable dahil ngayon nagkakaroon na ng injury. Siyempre, dinaranas talaga yung lahat ng atleta kapag tumatanda na. Ganun talaga. So, wag na tayo magulat kung matuloy yung balak daw ng TNT dati na i-trade itong si RR Pugoy. Kung inyo maalala ang report noon, gusto itong i-trade ng TNT sa Converge Fiber Xers kapalit ng 2 draft pick. Pero tumanggi itong Fiber Xers. So, ngayon dito natin makikita kung ano ang gagawin ng TNT dito kay RR Pugoy. So far, naging okay naman performance nila. Pero syempre, Northport yung kalaban. Iba usapan kapag San Miguel o kaya Ginebra na ang nandyan. Kaya tignan natin, kung ito si RR Pugoy ang patagal pang hindi makapaglaro, asahan natin na yan ay iti-trade na eventually ng TNT Tropang Giga para makakuha ng player na magagamit naman nila. Dahil sayang yung roster spot dito kay Pugoy kung palaging injured. Nandiyan na ngayon kay Mikey Williams na wala parang katapusan hanggang ngayon. Kaya abangan na lang natin kung ano magiging sitwasyon dito kay RR Pugoy kung yan ay papalitan na o hindi. Pero sa ngayon mukhang maliwanag. Itong si RR Pugoy ay kahit nakapag-contribute, ang problema kasi hindi na siya palaging healthy. Kaya malamang ito ay pakawala na ng TNT Tropang Giga. At sa bandang huli ang mangyari, ito ay matrade malamang sa Blackwater o kaya sa ibang MVP team. Shoutout kay Joseph Pineda. Binabati din natin si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas. Pati na si Anthony Alon family, RG Bueno at Dalina family, si Alfonso Dindin Terdin Balaba, si Andrea Alexis at Mitch Pagares, pati na si Terdy, Junjun at Adin, Lolito Kakayon, Jervin Chris, Michael D, si Katsakino Dukusin, pinabati din natin si Ireneo Salangsang, Alicia Garcia, Edwin Carmona Jr., Malyari Mascarinas, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Dexter Domer at ang iba pa nating mga taga-subaybay.